Grabe, ganun ka-desperado na si Sam Versosa, no? Ang dami niya ng mga vlog, ang daming vlogger na biglang nagsulputan, tapos bigla siyang pinagtanggol. 'Di ba? Ano 'yun? Biglang naisip na itong mga 'to na ipagtanggol si. What's up mga kayon? Welcome back pa rin syempre dito lang sa Joe Malone TV. Tunay na balita, walang kinakampihan, sumasalamin sa katotohanan lamang. Hi sa lahat ng viewers ni Joe Malone TV ha. Oh, please subscribe and click the notification button ha. God first. Oh yeah. Come on, come on, come on, come on, come on. Oh yeah. Ang saya. Oh yeah. Come on, come on, come on, come on. Magandang gabi ha. Magandang gabi sa lahat ha. Siyempre, dito na ulit ang Joe Malone TV para pag-usapan ng may init na balitaktakan at talakayan sa mundo ng politika. Lalo-lalo na sa Maynila ha? Hindi lang tayo sa pang Maynila, hindi lang tayo pang lokal, pang national din ha. Pero syempre bago yan the good times muna tayo. Oh yeah. Malamang nakita nyo na dyan sa title. Halika na, magkagaguhan na tayo rito. Total, uso naman ngayon. Parang mahina yung reception natin. Upingi lang ako. Ha! Maganda kasi to. Oh. Oh, giling mo, baby. Giling mo pa. Come on, come on. Pabilis na ng pabilis yung mga araw. Today is November 4, araw ng Lunes dito sa Pilipinas. Siyempre, shoutout sa lahat ng mga viewers natin abroad, yung mga Iskonian natin abroad, pati na rin dun sa mga viewers natin Luzon, Visayas, Mindanao. Maraming salamat at shoutout sa inyong lahat ha. Kung bago ka rito sa channel ko, syempre, do not forget to subscribe. Tapos, i-click mo na yung notification bell para lagi kayo updated sa mga videos na ina-upload natin. Araw-araw tayo nag-upload. Minsan, dalawa. Minsan, isa. Pagka busy, isa. Pagka hindi busy, dalawa. Tapos, huwag ko rin mag-skip ng ads. Ha? Tulong nyo na sa akin yan. Please, do not skip my ads. Tapos, syempre, Skyplex baka naman. Milo tayo today, ha? May nag-comment sa akin dyan na tanggalin daw yung Gcash natin dyan. Kasi para daw ako nanlilimos. Hindi naman ako nanlilimos. Grabe naman yung virgin term na yun. Para lang yan sa mga gustong mag-share ng blessing nila. At dahil hindi naman kami bayad ng iskuri. Hindi naman kami tulad ng ibang vlogger na gaya ng pag-uusapan natin ngayon na binabayaran ng mga kandidato. Kami, wala kaming bayad kay Isko. Pinagmamalaki ko pa rin yan. Hindi na kailangan magbayad ni Isko sa amin. Talagang suportang natural. Walang halong kemikal. Katulad din kami ni Yorme umiinom ng kapeng walang asukal. Yung mga salita ni Yorme, parang salita rin namin, hindi mo yan mabibili sa national. Diba? Yan ang sinasabi ko sa inyo. Para lang sa mga gustong mag-share ng blessing niya. Kung wala naman pilitan. Nilagay ko lang yan dyan para magkape. Alam niyo naman, gustong-gusto. Comfort space ko kasi to. So Milo tayo ngayon. Tingnan mo naman yung baso ko galing pang Maynila. Yan, noong time na nabubuhay pa yung binang ko. Ako na gumagamit. No? Maynila, 2021. Ayan yung City Hall. Manileño. Milo tayo today. Medyo magandang timpla natin ng Milo ngayon. Alright? Yung nakikita nyo, yung nga pala, paki-comment dyan sa baba kung saan kayo galing. Watching from my house, sabi ni Cruzado TV. Watching from Dubai, watching from Singapore. Para malaman natin kung saan umaabot yung video natin at kung saan sa susunod, mapaproper ko kayo na address kung saan man kayo galing. Diba? At i-like mo naman. Like mo naman, no?
like mo naman yung mga video natin para tumaas yung algorithm natin kasi bumababa yung views natin. Bumababa yung views, hindi na ako nakaka 10K. Less than 10K na. Okay, October 16-18, etong 2025 election, Manila Mayoralty Survey. Nangunguna pa rin ang ating isko. 53. Anil Lacuna, 32. Sam Versosa, 11. Uy, ba't ka naman tumawa? Grabe ka naman, oh. Grabe ka naman, oh. Inyong ano yan, sa page ng inyong maaasahan. Ano lang naman to? October 16-18. Oh. Ano lang to? Ayan, oh. Philippine Research and Opinion Group. Oh. 53% ang ating COIS Yorme. Di ba? Ito yung papanoorin natin ngayon. Nakita ko na to. Grabe. Ito na, ha? Mahawak na kayo sa dapat nyong hawakan, sa istribo na dapat nyong hawakan. Meron tayong Skyflex dito. Gusto nyo magtimpla muna kayo ng kape, hintayin ko kayo. Hindi. Etong si Makagago, ay kilalang kilala to sa pangdidis. Sa sobrang pandis nga nito, nasapok nga to eh, di ba? Nasapok nga yan. Ito, hindi tumatrabaho to ng feeling ko lang hindi tumatrabaho to ng hindi bayad. Grabe, ganun ka-desperado na si Sam Versosa, no? Ang dami niya ng mga ang daming vlogger na biglang nagsulputan tapos bigla siyang pinagtanggol. 'Di ba? Ano 'yun? Biglang naisip na itong mga to na ipagtanggol si Sam Versosa kasi napakagaling. Sinong tinatolonggis mo? Batang Maynila? Hindi mo na kami matawatolonggis sa ganyan. Bigla kayong nagsulputan. Pare-pares pa kayo. Sabay-sabay kayo pa kayo. Hindi kayo nag-uusap. Sabay-sabay pa kayong gumawa ng content. Halata tuloy. Kami, kahit sino mga vlogger tanongin mo dyan, hindi kami binabayaran ni Yorme. Kasi hindi na kailangan magbayad ni Yorme. Kasi ganun yung suporta namin 2019. Nung manalo si Yorme Isko Moreno, ando doon na ako sa kalsada. May mga nauna sa akin, sila Papa Pao, sila ka-YouTubero, sila Miss July. Mga July 1 yan. Mismong pagkaupo ni Yorme. Ako mga August. Isa ako sa mga nauna, pero pinagmamalaki ko na isa ako sa mga nauna at ako na lang yung natira doon sa mga nauna. Hanggang sa ngayon, andito kay Yorme. Kay Yorme Isko. Hindi kami binabayaran. Kusang loob, gaya ng mga nagpapadala sa akin ng GCash, kusang loob, walang pilitan. Lumalamig yung kape ko. Dito nga tayo, yung baylo ko. Eto, si Makagago. So, kilala to sa pangdidis. Sa pangdidis. Marami rin views to, kaya talagang hakot pera to talaga pagka merong mga lumalapit sa kanya. Napaka-imposible Huwag mo na akong lokohin, wag mo na akong tulonggisin. Makagago. Kaya siguro yan ang pangalan mo talaga no? Ewan ko ba? Kaya ka Makagago no? Kaya yan talagang dapat na pangalan mo talaga. Tama-tama yung pangalan mo, sino ba nag-isip niyan? Ikaw? Napakahusay mo. Biri mo na-describe mo sa pangalan mo kung sino ka. Diba? Kung anong ugali meron ka na i-describe mo doon sa pangalan ng channel. Lang niya, Jason ka pa man din. Huwag mo sabihin na bigla nyo naisip na ipagtanggol si Sam Versosa dahil nakita nyo na mabuting tao yung si Sam Versosa kaya pinagtatanggol nyo ngayon. Sino tinulongges nyo? Kaming Manileño? Kami nga nagtutulongges ng iba tapos sasabihin mo, tas kami tatulonggisin mo. Sanay na sanay kami dyan. Yung mga batang Tondo, batang Maynila, magtutulongges talaga yan. Hindi kami ang natutulongges, Kami ang magtutulongges. Grabe. Kung makapagtanggol ka, kala mo, kilalang kilala mo. Si Sam Versosa, baka mamaya, kailan lang kayo nagkakilala na. Tapos, kala mo naman, alam mo yung buong kwento ng Maynila. Alam mo yung mga taga Maynila, pag napanood to, pagtatawanan ka na lang. Kasi alam nila na mukha kang tanga. Diba? Kasi kaming mga taga Maynila, alam na namin yan. Hindi kami matutulong guys. Alam na namin yung kwento. To the moon and back pa. To the moon and back pa. Ikaw, biglang, nako, biglang pinagtanggol mo si Sam. Bakit? Ang tanong ko, magkano?
Magkano? 6 digit ba? 6 digit ba ang nalikom mo? Bigla-bigla kayong sumulpot ni Rendon Labadog. Pwede ba? Ito, ang dami yung ano, no? Sobrang dami ng pera ni Sam Versosa. Wala naman akong pakialam sa pera mo. Pera mo naman yan. Ang dami niyang vlogger na kinuha, mga social influencer. No? Mga kilala, Andrew E. Pio Balbuena. Di ba? Si Rendon Labador. Tapos si Makagago. Di ba? Tapos ang katapat nyo, kaming mga simpleng vlogger lang. Joe Malone TV. Wala naman ako eh. Di ba? Simpleng vlogger lang. Yung mga kasama kong mga vlogger sa pagtatanggol kay Isko. Ay, nako. Kami lang ang katapat nyo. Ang cheap nyo naman. Ang cheap nyo naman. Tapos biglang disusulputan kayo. Tapos biglang pagtatanggol nyo si Sam Versosa. Yung mga taga Maynila, hindi nyo matotolongges. Kami yung nagtotolongges. Kaya yung mga iilan lang na baka masaktan pa kayo, yung mga ilang binigyan nyo ng ayuda baka hindi rin kayo iboto niyan. Diba? Naglalabasan yung mga issue na yung pumunta si Sam Versosa sa Baseco. Tapos hakot katakot daw lang niya yun. Kasi yung mga taong nakatira doon lang sa bintana. Hindi nyo maloloko, hindi nyo matotolongges mga taga Baseco. Pucha. Ako na naisasabi sa inyo. Pumasok nga kayong mag-isa doon. Ako, kaya kong pumasok mag-isa sa Parola. Kaya kong pumasok mag-isa sa Baseco. Kaya kong pumasok sa Hapilan. Kaya mag-isa. Kaya kong pumasok sa Aroma. Kaya kong pumunta sa Tondo ng mag-isa. Subukan yung pumasok dyan. Hindi. Mababait yan. Pucha. Mababait ang mga taga-Tondo. Wala na yung mga dating chismis na huwag kang puputa ng Tondo. Ganyan ganon. Wala na. Mababait. Kaya nga dinadayo ang ugbo Tondo yan. Dinadayo ng mga food vlogger. Na mga kasama kong food vlogger yung Tondo dahil ang dami makakainan. Mga laos na yan ganyan. Mababait na mga taga-Tondo. Hindi tulad nyo. Kung kailan kung kailan saka kayo nagtatanggol bigla. Ano yun? Halatang halata na binayaran kayo. Panoorin natin ito mga kayo na. Na high blood ako nito. Gago nga. Panoorin natin to. Ito nga pagtatanggol. Kumuha pa ng vlogger to si Sam. Mga social influencer. Para ipagtanggol siya. Alam ko na sasabihin nito, utang. Saka yung pagbenta. Tinan nyo Ngayon ko lang di mapapanood to. Boss, ito po real statistics, okay, kay Isko Moreno. Binaon po sa utang ni Isko ang Maynila. Sabi na 20 billion ang kanyang inutang. Binenta po niya. Ang tawag po dapat natin dito is boy benta. Ito na. 'Di ba? Tama nga ako. Sa sobrang wala na silang makita kay Isko Moreno na pwedeng ibato na issue. At yun lang yung pagbenta. At malamang nito pagbenta at saka yung utang. Yan, tama mo, yun nga, 'di ba? Biri mo, sila pa yung unang reklamador, hindi naman sila yung mga taga Maynila. Boy reckless. Si Boy Two Joints na parang isip bata. Ano bang pinopromote ni Boy Two Joints? Yung pag two joints niya, akala nyo ba masaya yon? Di ba alam nyo naman kung kanino galing yon? At hindi maganda yon? Okay ba sa inyo two joints parang mafia? Tinotoo niya po yon mga kahombre ko. Minafia niya ang Maynila. Imagine niyo, binenta niya ang ari-arian ng Maynila. At ito pa, sobrang kapal po ng mukha ni Isko Moreno. Grabe, no? Sa itsura ba niya hindi makapal, di ba? Mamaya, pumunta ka pa sa City Hall Noong 2020, nagbigay ka ng ayuda tapos ganyan na sinasabi mo kay Isko. Sino ang makapal? Mamaya, makikita niyo yung post niya.
Nagkaroon pa yan ng plans. Plano mismo. Naka 3D sa Divisoria. Panoorin nyo doon kay Karen Davila. Makikita nyo yung napakatindi niya ko nung plano. Plano niya in 3D. Naka-video, may video pa. So medyo mahal din. Maganda, Mahal din yun, ha? Maganda. Imagine niyo mga boss, gumawa po siya ng ganun para makahakot siya ng mga pera sa mga negosyante sa Maynila. Common na diskarte naman yun eh. 'Di ba? Na makahakot ka ng pera sa mga negosyante, tapos yung pera mahahakot mo, income ng Manila, di iaalat mo naman doon sa mga proyekto sa Maynila. Natural lang naman na ginagawa ng mga ano yon, ng kahit mga businessman, gano'n naman din ang ginagawa, di ba? Kung makapagsalita naman to si Makagago, kala mo naman si Isko Moreno lang yung nagbenta, di ba? Diyos ko. Pa, kabaligtaran po ang nangyari sa kanya, sa mga plano niya. Ang nangyari po sa kanya, binenta niya na lang yung Maynila. That's about it. Doon na naman tayo sa benta. Dalawa lang ang pwede nilang ibato at paulit-ulit sila dito. Ibenta saka yung utang. Well, in fact, napaliwanag na natin yan, pati yung pagbenta ng lupa ng Divisoria Mall at pati yung utang. At tanggap naman yan ng mga Manileño. Pero ang pumipiyok, mga hindi talaga affected. Sila yung mga mismong kume-question, hindi naman talaga sila taga Maynila, 'di ba? Well, yung kaming mga ka-Maynila, tanggap namin at alam namin kung saan napunta. Tapos yung mga nagrereklamo, yung mga hindi pa taga Maynila. Tapos ang sasabi niya, kaya niya binenta para sa pandemya. Kaya na naman, sa ayuda na naman, parang ang galing, no? Malamang pinanood nito yung interview ni Sam Versosa. Dalawa na sila nagbukang tanga ngayon. Tatlo na pala. Rendon, saka si Makagago, tapos si Sam Versosa. Tatlo na sila mukhang tanga ngayon kasi hindi nila alam kung saan napunta yung pera. Pinipilit nila na doon lang napunta sa ayuda, yung pera. Kaming mga Manileño, alam namin kung saan napunta. Tapos yung mga hindi taga Maynila, Rendon, saka Makagago, kung makapagsalita, kala mo mga taga Maynila. Kasi binigay niya rin sa mga tao. Well, I don't know if it's real. Inamin na rin niya na hindi rin niya alam, di ba? Kasi 20 billion po mga kahombre ko ang kanyang inutang. Hindi ba neto? Manood ka sa akin, Makagago. Makanood ka sa akin. Ikaw lang talaga yung attitude mo, nilagay mo sa pangalan mo. Ito pa malupit. Tinanggal po niya ang vendor sa bangketa. Parking ang ipinalit niya. In fact, ang tawag po sa Maynila ay parking capital of the Philippines. Pinakamura po is 50 pesos. 50 pesos, panahon na ni ano yan. Ang parking ni Isko Meronino noon, motor 30. Sasakyan 50. Ngayon ata, parang 50-50 na parehas. Walang resibo. SV! Oy, wala daw resibo. No, di ba? Napaliwanag niya kung gaano siya katanga. May resibo. May resibo na parking. Kasi nga, income yan ng Maynila eh. Yung pagtanggal ng vendor sa Divisoria, lilinis doon sa mga non-negotiable tulad ng Recto, Blooming Treat, One Luna. Yan yung mga non-negotiable. At higit sa lahat, utos yan ng DILG na yung ibang keta ibalik. Hindi ba ito? Wala bang TV to sa kanila? Di yata nanonood to ng mga bali-balita. Utos yan ng DILG na yung sidewalk ibalik sa sa mga naglalakad. Kasi nga napuno na ng mga previous na mayors ng Maynila, naging vendor naman, yung mga nagtitinda, dumami, wala nang madaanan. Yun na nangyari. Ay nako, hindi ka nanonood, kawawa ka naman. Wala ka bang TV, puro ka trabaho. Para sa pagbabago. Huwag tayo dyan kay Boy Benta, kay Boy Corrupt. Huwag tayo dyan. Tingnan mo kung gaano kagago, no? Di ba? Magkano kaya binayad dito? Wala mang to 6 digit. Paniwala kayo. Bagong mukha naman Yun, bagong mukha daw. Pero yung mukha niya, hindi naman. tayo mga boss. Sa bago tayo. Bagong pangalan, bagong mukha. Obvious na obvious. Eto. April 2020. Mike Jason. Salamat, Mayor Isko Moreno. Kitang-kita ko po ang pagod nyo. Grabe. Salamat po at pinaunlakan nyo kami ng Extreme House dahil sa tulong namin sa lungsod nyo. Tapos, 2024, makalipas ng ilang taon, titirahin mo na rin si Yorme. Ang tanong ko,
magkano? Alam ko na yung mga ganyang galawan. Parehas naman tayong vlogger. Parehas naman tayong social influencer. Alam ko na yung mga ganyang galawan. Alam mo kung pinagkaiba natin. Ako yung vlogger na may prinsipyo. Hindi mo ako kayang bilhin. Hindi ako kayang bilhin. Well, in fact, may mga lumapit na sa akin. Ayoko lang eh. Kasi wala pa akong ebidensya. Ayoko namang kwento-kwento lang. May mga lumapit na sa akin. Galing din sa kabila. Tinatanong kung magkano. Ha? Kung magkano. Siguro, syempre, kami, alam na namin kung ano yung, kahit hindi niya sabihin na magkano ang pag-vlog. Syempre, alam na namin, kami nag-uusap. Alam na namin na gusto nila akong mag-vlog doon sa kabila. Di ba? Oo. Wala pa eh. Alam ko, maji-jinx na to. Maji-jinx na to kasi ayoko nga sabihin eh. Actually, last week pa. Last week pa yon. Maji-jinx lang to eh. Pero, mautak din yung sa kabila eh. Kasi ayaw mag-text. Di ba? Ayaw mag-text. Pero kinuha lang yung number ko. Tapos, tatawag daw. Kasi nga, meron ngang gusto ngang magpa-vlog. Di ba? Eh, maji-jinx na to kasi sinabi ko na sa inyo. Pero okay lang. Hindi ko rin din naman tatanggapin. Di ba? Yung ating prinsipyo, ando doon pa rin kay Yorme. Bakit? Napag-usapan na namin to ng mga kapwa ko vlogger kay Isko. Ang sinabi lang namin, suportahan namin si Isko kahit wala tayong nakukuha pera. Hintayin na lang natin yung sahod natin sa YouTube. Tapos pag naupo si Yorme, alam namin makakabalik kami, may trabaho kami. Kasi nga, tinanggal kami nila Lacuna eh. Tinanggal yung mga vlogger ng Maynila to the point na nakarehistro ako sa Maynila. Batang Maynila ako, batang Tondo, tinanggal nila kami, mga vlogger. At wala man lang iniwan na dahilan kung bakit. Kaya wala nang nagbablog sa clearing operation. Ayun, nag-backfire din sa kanya. Walang nag-vlog doon sa mga pinapagawa niyang mga proyekto niya. O, walang nag-vlog. O, nag-backfire sa kanya. Tapos ngayon, kakantahan nila ako. Di ba? Maji-jinx na to. Maji-jinx na to. Sigurado kasi lagi ang sabi sa akin nun. Ang sabi sa akin nun, nung kausap ko eh, pero sabi niya, kay ano daw sila. Oh. Tapos alam ko, sabi niya, ikaw kay Yorme ka. Tapos sabi niya, pero magkaibigan pa rin tayo. Actually, kaibigan ko din. Oh. Sabi niya, pero magkaibigan pa din daw kami. Wala akong sinasabi, pero sila na nag-approach. Meron eh. Talagang may mag-o-offer at may mag-o-offer. Pero okay lang. Ay, wala din naman akong planong tanggapin. Di ba? Wala rin akong planong tanggapin. Kasi nga, wala eh. Parang okay na ako sa ganito. Gaya nga ng sinabi ko, pwede ko namang hindi tanggapin din kay Yorme. Nananahimik na ako dito sa ibang content, sa national. Content nyo, national na rin kasi. Pero sabi ko, kung babalik si Yorme, babalik din ako. Ayun na nga. Bumalik na nga. O din na bumalik na rin ako. Saka alam namin, kami mga vlogger, makakabalik kami sa pag-vlog sa Maynila nang hindi kami aandap-andap na walang sisita sa amin na galing ng City Hall o yung mga gwardya-gwardya dyan sa mga tulay-tulay. Malaya kami makakapag-vlog, may trabaho kami. So, yun ang pang long term. Pang long term yung inisip namin, hindi pang short term na may matatanggap kami. Kunyari sa ibang kandidato, may matatanggap kami ng pera, tapos natalo, tapos wala na. Short term lang yun eh. Short term goal lang yun. Kami, pang long term yung inisip namin. O, di baling wala muna ngayon, tanim-tanim muna. Diba? Tiis-tiis muna, tanim-tanim. Tapos pag nanalo si Yorme Isko Moreno, di balik kami sa Maynila. Tuloy pa rin ang trabaho. Manalo matalo naman. Tuloy pa rin naman yung pagbablog namin sa Maynila. Pero ako, okay na ako sa national. Tapos may konting lokal. Pero makakabalik sa Yorme, di puro Yorme ulit tayo. Di ba? Ganun lang ang buhay. Siyempre, di naman tayo pwedeng tumigil eh. Di ba? Siyempre, tuloy pa rin ang pagbablog natin. Di ba? Lalong-lalo na sa lokal. Kasi malaki ang utang na loob ng channel. Malaki ang utang na loob ng channel na Joe Malone TV, dating Joe Malone Work Travel, kay Yorme Isko Moreno. Kasi talagang nakilala yung channel dahil kay Yorme Isko Moreno. Kasi si Yorme Isko Moreno pinanood sa akin noon eh, nung Joe Malone Work Travel pa. Joe Malone Work Travel pa to. Yung mga clearing operation, kay General Sukat, kaya
yung si Magdaluyo, yan, diyan nakilala yung channel natin. Kaya utang na loob ng channel natin kay John Maysco Moreno, yung ganitong kalaking subscribers, yung 200,000. Pero never niya sinumbat ni Yorme. Marami sa amin na umalis, malaking subscriber na ngayon, iba na yung content, ibang politiko na yung kinokontent, pero bumabalik na Maynila, bukas kamay pa rin niyang tinatanggap. Hindi niya sinusumbatan na huwag kayo rito kasi kasi nag-iba kayo ng kandidatura, nag-iba kayo ng sinusuportahan. Hindi ginawa ni Yorme yun. Open wide pa rin silang tinanggap. How much more kaming mga nag-stay sa kanya, kami mga loyal sa kanya na nag-stay. Diba? Kaya ang inyong lingkod, kilala rin ni Yorme. Diba? Pare na nga ang tawag sa akin din ni Yorme. Kung may papansin nyo, yung filing niya, nakita niya ako, na-excite siya. Kasi ganun yung suporta namin eh. Kahit siksikan, di ba? Kahit siksikan, kahit sang laban, di ba? Okay lang, kahit ano lang tayo, tsaga-tsaga, pawis-pawis lang muna, balang araw. Kikita rin naman tayo sa mga views natin. Di ba, mga kayon? Maraming salamat sa pagsuporta nyo sa akin. Sana wag kayong mag-skip ng ads. Okay na yon. Okay na yon. Huwag kayong mag-skip ng mga ads ko. Minsan marami yan. Sana wag nyo i-skip. Thank you so much. Lalo na sa mga viewers natin, sa mga GCash donors natin. Thank you so much. Mga major sponsors natin dito sa taas. Nakalimutan ko sabihin. Sir Christian, Sir Sophia ng Singapore, Davao. Maraming salamat sa sound card natin. Thank you so much ha. Maraming salamat. Ma'am Mercy, Ma'am Janet, Sir Pyromel, yung mga nagpapadala sa akin ng super thanks na sticker. Yan, yung mga halaga yan. Thank you so much ha. Maraming salamat sa pagsuporta nyo sa Joe Malone TV, Joe Malone Work Travel dati. Ngayon, Joe Malone TV na. At kita-kits tayo lagi. May awa ang Diyos, gaya na sinabi ni Yorme. Magkikita pa tayo ngayon, next year, lalong-lalo na next year. Puro Yorme na yan dahil campaign period na ng March. Tapos tuloy-tuloy na yan hanggang sa manalo si Yorme, hanggang sa bumalik ang clearing sa pag-aayos ng Maynila, proyekto ni Yorme, lahat ng update sa Maynila. Dito nyo lang mapapanood sa Joe Malone TV. Tunay na balita, walang kinakampihan, sumasalamin sa katotohanan lamang. Still, God first.